Nagko-comments ang pamilya ng mga biktima ng War on Drugs campaign ni FPRRD. Sa pagsisimula ng confirmation of charges hearing bukas, umaasa silang hudyat na ito para makamit ang hustisyang matagal na raw ipinagkait sa kanila. Narito ang Agenda Weekend Report ni Europe correspondent Kevin Manalo, live mula sa The Hague, Netherlands. Kevin, ano na ang sitwasyon dyan sa The Hague? Ivy, ongoing pa ang press conference na pinamumunuan ng grupong Duterte Panagutin Europe kasama ang grupong Rise Up for Life and for Rights. Mula Pilipinas, dalawa sa mga pamilya ng biktima ng umano'y extrajudicial killings ang pumarito sa The Netherlands. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit sila nandito at ano ang bakit ito mahalaga para sa partisipasyon ng mga biktima sa confirmation hearing bukas? Si Nanay Liore, inalala ang mga anak na sina Juan Carlos at Crisanto. Isang araw, papasok ng trabaho ang magkapatid pero hindi na sila nakauwi. Mga kababayan, ito po yung nanay. Dalawa po sa kanyang anak ang biktima, mga kababayan, pinatay ni Duterte. Mga kababayan, wala hong mabuting tao na mamamatay tao. Ito po yung dalawa ho, mga kababayan, anak niya pinatay ni Duterte. Ito. At sa halip ay natagpo ang taddad ng bala ang kanilang katawan. Nako! Si Shira Escudero, hindi malimutan ang kanyang 18 anyos na kapatid na duguan at balot ng packaging tape. Grabe, Ngayon, no? parehong advocates na si Wala sa mga DDS yan! Wala silang pakialam sa kapwa nila. Hanggat hindi nila nararanasan na mamatayan. Di ba? Yung mga bugonggong tatanga-tanga, bobo, mga mangmang, na taga-suporta ni Digong, hindi nila alam yung pakiramdam ng mawalan ng minamahal na anak, tatay, kapatid, magulang. Hindi ho nila alam yun. Di ba? Wala silang doon pakialam. Mga kababayan, hindi nila naranasan eh. Wala silang pakialam ho rito sa mga ito. Tuloy. Ito ho mga kababayan, ulitin ko. Ito ho yung mga pamilya na mga pinagpapapatay ni Digong nung panahon na siya ay presidente. Mamatay tao ho si Digong. Demonyo! Galit na galit. Gagalit ka, Boss Mike. Easy lang, easy lang. Ang dali lang. Sorry naman nadadala ako ng emosyon ko eh. Ito na, wait lang. Ulitin nga natin dito mga kababayan ko. Dito na. Sige. Netherlands. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit sila nandito at ano ang bakit ito mahalaga para sa partisipasyon ng mga biktima sa confirmation hearing bukas? Ayun na. Si Nanay Liore. Ay, Alicia Duran, tumigil ka. Inalala ang mga anak na sina Juan Carlos at Crisanto. Isang araw, papasok ng trabaho ang magkapatid pero hindi na sila nakauwi. Grabe no, yung mga anak ni nanay ho, mga kababayan, kita nyo naman, imbis ho na may mag-aalaga sa kanyang pagtanda, sa kanyang pagdating ng araw na hindi na ho siya makakagalaw o kaya kukuya-kuya-kuy na lang o kaya nakabaston na lang, o kaya mahina na, ngayon po ay pinagdamutan, ipinagkait po ni Duterte, tatay ni Sara, tatay ni Pulong, tatay ni Baste, tatay ni Kitty, asawa nung Elizabeth at naging asawa rin noong pong si Hanilet. Yung po si Digong, mga kababayan ko. Yung nakakulong na idol ng mga gonggong. Yung po yun, yung po yun. Sige, tuloy. Pag nakalimutan nyo pa yan, ewan ko na lang. Kompletong-kompleto na yan. Sige na, eto na. At sa halip ay natagpo ang taddad ng bala ang kanilang katawan. Grabe mga kababayan, tinadtad ho ng bala yung magkapatid eh. Magkapatid, papunta sa trabaho. Mga kababayan ko, anong ginawa ni Digong? Pinagpapatay. Karumal-dumal po yung pong sinapit nila dahil po
tinadtad ng bala sa utos ni Digong, mga kababayan. Di ba? Tuloy. Si Shira Escudero, hindi malimutan ang kanyang 18 anyos na kapatid na dugo Batang-bata ho, mga kababayan, no? Oo, yung kanyang kapatid, 18, batang-bata ho. Na natagpuan po ito, kung hindi ko nagkakamali, diyan po sa Pampanga, binalot po ng packaging tape yung kanyang muka. Na natagpuan, nakagapos, ganyan. at balot ng packaging tape. Grabe. Ngayon, parehong advocates na sina Nanay Leore at Shira sa karapatang pantao. Mag-iisang dekada na mula nang mangyari ang mga insidenteng ito. Grabe talaga. Panahon na kaliwat kanan ang balita ng extrajudicial killings. Totoo naman ho yan kaliwat kanan, harap likod, hanggang sa bumbunan ni Bato At saka hanggang bumbunan ni Magalong. 'Di ba? Balitang-balita ho yan, mga kababayan ko. Hanggang sa noo ni Vic Rodriguez Isama nyo pa sa ilalim ng pilukan ni Marcoleta Nando doon ho yung balita Nako, speaking of piluka, si Roque. Nako, yari sa bagong NBI director. Tuloy. Na nagmula umano sa pulisiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patayin ang mga hinihinalang drug user sa bansa. Your concern is human rights. Yabang ni Gago. Dito, napakayabang pa netong mamatay tao magnanakaw na si Raulo. Ito, mga kababayan, napakayabang. Ito yung mamamatay na gagong si Raulo. Tapos pagdating sa day, kala mo talaga mamamatay na. Uy, nako Digong. Yabang-yabang. Mine is human lives. Mine is human life. Pinapatay mo nga. Wala kang papahalaga sa buhay ng ibang hayop ka. Ay, nako mga kababayan, kung bibigyan lang ako ng pagkakataon, tatadtarin ko to pag sabihin ng ICC ang parusang kamatayan ni Digong ay tatadtarin ni Mike Cervera. Present ako dapat tapos ila-live stream natin. Tatadtarin ko talaga yan, mga kababayan ko. At siguro, sa buhay ko, yun na ho yung pinaka makabuluhan na nagawa ko. Totoo, mga kababayan ko, kung pagkakaloob ng ICC, tatadtarin ko yan. Live stream nyo lahat, live stream nyo. Uunahin ko yung ilong niyan. Gagawin ko sisig. Ipapakain ko kay Bato. Demonyo yan paano naman natin to? Paano naman natin to? Bibigyan ng galang at pagmamalasakitan. Wala naman hong ginawang mabuti sa bayan. Hanggang kahuli-hulihan na hininga niyan, mga kababayan, walang gagawing mabuti. Diba? Eto na. Sila ang umano'y mga pinagkaitan ng due process. Bagay na ibinigay ngayon kay Pwede ho ba akong magmura saglit lang? Kahit ngayon lang mga kababayan ko Ito, yan! Alam niyo, dapat yan tinatagtag na talaga Itong poke ng inan to. Di ba? Ayop, ay tiyang nadadala ko ng emosyon ko, sorry. Yung marinig nyo mga kababayan, yung ina na nawalan ng anak, mga kababayan, doon po ako nanghihina Sa totoo lang, sipin nyo ho kayo, mga kababayan ko, mawalan kayo ng inyong anak na akala mo naman si Digong ang gumawa. Kung pagbabariling kaya yung mga anak ni Digong, matutuwa.
Kung mawalan kaya yan ng Sara Duterte tsaka Pulong Duterte. Di ba? Oh, bonus si Baste. Hayaan na natin si Kitty, mga kababayan, naglalandi pa yun eh. Oh, matutuwa kaya si Digong nun? Ha? Matutuwa kaya tong putang inan to? Di ba? Oh, kung sa kanya nangyari yan, mga kababayan ko, ewan ko na lang. Hindi niya alam yun kasi hindi naman sa kanya nangyari. Hindi siya yung nawalan ng anak. Hindi siya yung nawalan ng kapatid. Yung ang nawala yung kapatid niya dahil sa sakit, kita mo, nag-iiyakan sila. Yung mawalang kaho, mga kababayan, ng kapatid dahil pinatay netong hayop na to. Di ba, mga kababayan ko? Oh, di mas masakit yun. Puta, papatayin ka ng pangit na to? Oh, tuloy. Duterte sa kanyang confirmation of charges hearing. Ayon sa International Criminal Court, ang mga biktima ay may mahalagang partisipasyon sa mga pagdinig. Kung magtuloy sa trial at mapatunayang guilty ang isang akusado, may karapatan ang mga biktima sa reparations. Ilan sa halimbawa ng mga pwedeng matanggap ng mga biktima ay trauma counseling, rehabilitation, symbolic measures gaya ng memorial at Wala bang pera? Ayan, meron pala compensation sa pamamagitan ng trust fund. Ayan, meron pera. compensation sa pamamagitan ng trust fund. Sa conservative figures mula sa report ng United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, hindi bababa sa 8,663 Nako. ang napatay sa drug war ni Duterte. Pero Sabi ng mga DDS, kasi adik dapat binaril. Bakit di nyo binaril si Pulong at saka si Baste? Di ba? Si Pulong adik sa poke. Oh, si Baste adik talaga. Tignan mo naman yung itsura. Di ba, mga kababayan ko? Oh, yung mga yun. Oh. My God. Bunganga mo, Boss Mike, ha? O, ngayon lang, sorry naman. Oo, ngayon lang ho, mga kababayan, patawarin nyo ako. Di, totoo naman eh. Oo, di ba? Kung ano-ano, lumalabas yung bunganga ko, mga kababayan ko, pasensya nyo na ho ako. Oo. Sorry po talaga, hindi na ho mauulit yan. Ngayon lang, oh. Oo, kita nyo naman, mga kababayan ko, New Year's resolution natin, hindi tayo magmumura. O, humingi ako ng paumanin sa inyo at humingi rin ako ng inyong sang-ayon para magmura ako ngayon. Sabi nyo naman, okay lang ha? Okay lang, di ba? Oh, si Kipi, adik din. O, kaya nga. Bobo yung mga DDS, adik daw. O, barilin nyo nga si Kitty. Ayun, pinopost pa habang tumitira eh. Ang hinihintay ko kasi kapag kayong pinost niya, yung tinitira siya. Teka, di ba mga kababayan ko, Kasi mga kababayan, si Kitty, pinopost niya habang tumitira ng Mary Jane eh. Ang gusto kong makita yung pinost niya habang tinitira siya. Eto. Oy, mag-like nga kayo. Tuloy na natin to. tansya ng ibang grupo, higit pa riyan ang bilang. Kita nyo, higit pa raw yan ang bilang ng mga pinagpapapatay ni Duterte. Sabi ni Duterte, kapag ka mayroon ho kayong nalaman na adik na anak ko, turo nyo sa akin, papatayin ko. Hindi na nga natin ituturo, pinagmalaki pa ni Kitty. Hindi na nga natin itinuro, pinagmalaki pa ni Baste. May nangyari ba? Wale. Wale nangyari kahit pinagmalaki pa ni Kitty at ni Baste. Yung alin, pagsusungap nila. Diba?
O si Pulong, adik sa poke. Ayun, lahat ng pokpok sa Davao dumaan sa kanya eh. Ito na, yung mga biktima ho, mga kababayan ko, pakinggan ho natin. Nanay, pasok. Mula dito sa Siyempre, hindi naman maaawa yung mga DDS sapagkat mga demonyo yan eh. 'Di ba? Mga demonyo yan, hindi maaawa yan. Tingnan nyo ho dalawang anak na matino. Dalawang anak na pumapasok sa trabaho. Dalawang anak na tumutulong sa magulang. Dalawang anak na mapaghamahal sa ina. Abay, pinagpapatay ni Duterte. Eto na. The Hague, Netherlands. Kasama natin ngayon si Nanay Liori. Nanay Liori, ano ho ang buong pangalan ninyo? Ako si Liori Pasco. Liori Pasco. Mga kababayan, pakinggan nyo ito. Ayoko maiyak ko sa inyong harapan. Gusto ko inyong, isekreto na lang natin at hindi pakita. Papanoorin nyo ho ito. Maiiyak kayo rito. Pasok. 71 years old. At ang dalawang anak ko ang biktima. Si Crisanto Lozano, 34 years old. May pamilya at may 4 na anak. At si Juan Carlos Lozano na Ina mo talaga, Digong! Putang ina mo! Putang ina mo, Digong! Biruin nyo mga kababayan, yung isang anak niya ho, 34 years old, pinatay, may asawa, may 4 na anak. Biruin nyo mga kababayan ko, sino ka, Digong, hayop ka? Diba? Sino ka? Dalawang anak niya, yung isa may asawa, 4 na anak, tapos pinatay mong hayop kang, Digong ka. Ay nako, Digong. Ay nako talaga mga kababayan. Kung papahintulutan lang, kung sino ang halimbawa ang hatol kay Digong ay tatadtarin sa harap ng maraming tao. Malaya po ang magpepresenta kung sino ang tatadtad. Ako na ho, mga kababayan ko. Ako na ho. Talagang pipinuhin ko yung mukha niyan. Mga kababayan ko, ito na. Nata. Sila ay pinaslang noong May 12, 2017 sa drug war ni Duterte. Ala ka po, tangina mo, Digong. Sa panahon mo namatay ito, sa drug war mong hayop ka. Pa-drug war ka pa. Ikaw naman ang pinunas ng sindikato talaga ng droga. Ikaw ang promotor, Digong. Tuloy. At gaano ko ba katagal ninyong hinintay itong araw na matutuloy na po ito? Ano yung pakiramdam na matutuloy na po yung confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Nako ma'am, napakatagal kaming naghintay. Almost 9 years na ngayong May. At totally ngayon ay matutuloy na ang confirmation of hearing. Hindi namin, ako personally hindi ko maramdaman hindi ko maintindihan ko anong maramdaman ko dahil sobrang nagulat kami dahil nung nakaraang taon, 'di ba, na postpone tapos bigla-bigla na ito nga matutuloy na. Tapos marami pa ring balakid, maraming sinasabi si Kaufman na marami siyang inapila. Naku, sabi namin hindi. Nanay, sayang ho yung binabayad sa abogado nila. Nakaka-billion na ho sila, nakaka-billion na ho sila, nanay, ng kakabayad sa abogado nila, nanay. Sabi ni Baby Nunez, karimari-mari mga Duterte, hayop eh. Diba mga kababayan ko? Hindi Jerby, humingi ako ng paumanhin agad At saka humingi ako ng pahintulot nila. Pinayagan nila ako, kaya exempted to Lord, sorry. Eto na. Di ba? Hayaan mo na, nanay. Bayad kasi yung abogado kaya wala tayong magagawa doon. Kailangan niya magtrabaho. Kailangan niya sumunod sa mga gusto ng mga Duterte. Sabi nila, ang bayad daw ho 150 million a month. Alangan naman na hindi magtrabaho yon, nanay. Nanay, sige tuloy. Hindi siguro matutuloy din.
at last na sabi nung Rise Up for Life and for Rights, tuloy na nanay, kaya mag-apply na tayo ng visa. So yun, nag-apply na kami ng visa, pero hindi pa rin sigurado kung makakapasa kami. Then after a week, ayun, nakapasa naman kami. So yun, prepare. Kita nyo, nakapasa o si nanay, makapunta ng Netherlands, parang ako. Alam nyo, sa totoo lang oo, gustong-gusto kong pumunta ron ngayon Kung hindi lang ho talaga ako maraming trabaho, nandoon po ako ngayon. Sa totoo lang ho. Nasa Netherlands po sana ako ngayon, mga kababayan, para ibigay po yung suporta dito ho sa mga biktima ni Digong, mga kababayan. Prepare ng madalian. Sobrang hirap, pero andito na kami ngayon. Yan. Galing po kayo ng Pilipinas at talagang sinadya nyo po. Gaano ka-importante na nandito po kayo sa The Hague para sa confirmation of charges here? Sobra pong importante kasi at saka napakaswerte po namin dahil sa karamihan po ng mga volunteer ay hindi binigyan ng ganitong pagkakataon na talagang kumbaga makita si Duterte. Pero unfortunately, lately nag-announce siya na talagang hindi siya attend dahil hindi nga niya kinikilala yung jurisdiction. Hindi, nanay, takot lang sa inyo yun. Oo, baka kasi minumulto na ng mga biniktima niya yun Oo, malamang hindi na nga nakakatulog na maigi yung matanda na yun Oo, panalangin na lang natin na magbigti na lang sa kulungan yun para mapadali. Tuloy. Anong dahilan. So, mayroon kaming konting frustrations kasi para sa aming mga biktima, isa itong pagtakas sa responsibilidad niya. Bakit ayaw niyang humarap? Kung wala naman talaga siyang kasalanan, edi wala. Nako, eto, sabi ni Jenny Dairit, pag trail na boss, Mike, punta ka, libre kita magkape. Ang mahal ng kape. Ang sabi naman, oy, thank you naman kay Harmony Bautista. Tuloy natin. So yun, ang tingin namin tumatakas sa responsibilidad, pero hindi. Correct ka, nanay, tinatakasan niya talaga yan. Hindi ka nagkakamali, hindi lang sa tingin nyo. Yun na yun, tinatakasan niya yung responsibilidad niya. Ganun naman talaga yung mga duwag Matatapang lang sila sa kapwa Pilipino. Pero kapag ka sa Chekwa, tameme siya, ginawa pa nga niyang kakampi. Di yun hadlang dahil whether or not na umattend siya o hindi, basta tuloy ang hearing kasi yun ang naman ang sinabi ng ICC. Yun ang pinasasalamat namin dahil ang ICC ang talagang nagsabi na tuloy. Ano po ang inaasahan ninyo o ano yung inyong expectation from this confirmation of charges? Yung 4 na araw po. Yes. Yung 4 na araw, ang inaasahan talaga namin yan ay sana talaga ay matuloy, mabigyan talaga ng... Nanay, in Jesus' name, matutuloy yan. Tayo, may karapatan tayo na gamitin. Lord, bigyan mo ng patnubay ang lahat ng mga humihingi ng hustisya laban kay Digong. Yung mga demonyo, mga kababayan ko nananalangin sila, pinapanalangin nila yung demonyo. Saan naman kayo nakakita ng ganun? Pinapanalangin nila yung demonyo. Sinong demonyo? Di si Digong. Di ba? Hayop na yan. Tuloy. Katarungan itong aming mga dinadaing, itong aming mga hinain na habla para sa kanya doon sa kanyang crime against humanity. At kung halimbawa kung ano man yung hatol ng ICC, sobra po kaming nagpapasalamat at sobra po kaming magiging masaya. Pero alam naman naming matagal, masalimuot, mahirap, pero willing po kami maghintay. Yan, nanay, nakapaghintay na nga tayo ng halos 1 dekada na po Hintayin na ho natin. Papasaan ba? At makukuha ho natin ang hustisya.
Nay, mahirap po ba makarating dito? Paanong tulong ang inyong natanggap para po makarating dito? Naku ma'am, sobrang hirap po. Wala naman po kaming sariling pera, kundi sa pamamagitan po ng Rise Up for Life, mga taong simbahan, yung mga iba't ibang organisasyon na may malasakit sa amin, sila po yung nagtulong-tulong, nag-ambag-ambag para po kami makarating dito. Yo. Kaya wala po kaming, kumbaga, wala kaming pocket money, wala po kaming para ang sinasabi ng iba na Buti pa si Sarah, nanay. Panay ang shopping. Samantalang kayo, nanay, no, kung hindi pa magtutulong-tulong yung ibang tao, wala kayong panggagastos, wala kayong pangkakain. Si Sarah, kita nyo naman, pati mukha nun, oo, pinagawa na. Pinagawa na ho, ha? Pinagawa na pati mukha niya. Galing sa pera, kwarta ng bayan na ninakaw nila. Pati ho yung mukha ni Kitty. Lahat yun, nanay, oh, galing sa pera natin eh. O, di ba? Oh. Samantalang si Sarah, panay shopping, Prada, Hermes, LB, Christian Dior, Gucci. Pero nanay, mukha kang mas sosyal sa kanya. Si Sarah, kahit anong isuot niya, wala eh. Inday na inday pa rin siya. Di ba? Okay lang yan, nanay. Ang mahalaga yung hustisya. enjoy kayo dyan, mag-ano kayo, pasyal. Hindi po ganon, hindi po pamamasyal yung ano namin. Meron po kaming kumbaga, mayroon pa po kaming gustong ma-achieve. Yan. Kundi ang hostisya ng lahat ng mga biktimang pinaslang ni Duterte at ng kanyang mga kasapakat. Nanay Leory, maraming salamat po sa inyo. Salamat din po, ma'am. Alright, so that's the latest here. Kakatapos lang ng press conference kasama po si Nanay Leory at isa pang pamilya ng biktima ng war on drugs. Kasama si Attorney Cristina Conti, Attorney Nery Colmenares at Kita nyo, mga kababayan ko, meron pa ho isa. O, eto pa. Mahina. Pakinggan nyo na lang, ha. Naging like literally and figuratively na Ito na lang, ikikwento ko na lang ho, ano. Ito ang ho si Ineng, ito naman ho yung 18 anyos na ading niya, kapatid niya, ay pinatay po ni Duterte. Itinape ho yung buong muka, mga kababayan, ng packaging tape. Tapos po tinapon sa Pampanga. Ganun ho ang ginawa sa ading niya, mga kababayan ko, walang awa. Batang-bata ho, 18 anyos. 18 anyos, pinakaging tape yung muka hanggang sa tuluyan ng hindi makahinga at itinapon po sa malayo sa Pampanga. Yan. Grabe ka, Digong, hayop ka talaga. O kininam, di ka pa ila matay.